Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa nangungunang 10 pagkain para i-detox ang iyong mga bato. Hello, Health Champions! Ang ating mga bato ay medyo delikado, hindi tulad ng maraming mahahalagang organ. Tulad ng atay, ang mga bato ay hindi gaanong nakakapag-repair at nagre-regenerate. Kaya kritikal na maunawaan mo ng kaunti kung paano gumagana ang mga bato kaugnay ng pagkain upang mapangalagaan mo sila ng maayos at mapatagal ang kanilang buhay hanggat maaari. Hinihikayat ko kayong panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil ang pinakamahusay na pagkain upang matulungan ang pag-detox ng iyong mga bato ay magkakaiba depende sa uri ng problema sa bato na mayroon ka. Ang chronic kidney disease, kilala rin bilang CKD, ay medyo karaniwan. Kapag naabot mo ang stage 3, ibig sabihin ang iyong eGFR o ang iyong filtration rate, pag-uusapan natin ito ng malalim. Kapag bumaba ito sa 60 ml per minute, stage 3 ka na. At kung ito ay tumagal ng higit sa 3 buwan, chronic kidney disease na ito. Ito ay nakakaapekto sa halos 1 sa 7 Pilipino o 37 milyong tao kung iisipin mo ang average na dami ng tao. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo. Ang mga bato ay puno ng maliliit na daluyan na tinatawag na microtubules. At kapag nasira ang mga ito, nagkakaroon tayo ng microvessel disease. Ito rin ang sanhi ng pagkabulag sa mga diabetic. Kaya ang numero 1 na sanhi ng sakit na ito ay type 2 diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay nagdudulot ng pamamaga at pinsala sa maliliit na ugat na ito. Ang pangalawang bagay na nakakasira sa maliliit na ugat na ito ay hypertension o alta presyon. Ang mas mataas na presyon ay nagpapataas ng friction at strain sa mga daluyan ng dugo na ito. Maari rin tayong magkaroon ng kidney infections na nagiging sanhi ng issue sa immune system, tinatawag itong glomerulonephritis, at nagdudulot din tayo ng pinsala sa mga over-the-counter na gamot tulad ng aspirin at Tylenol, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Bagaman may iba pang sanhi, ang unang tatlo na ito ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng pinsala sa bato. At ano naman ang sanhi ng mga bagay na ito? Siyempre, ang madalas nating pinag-uusapan sa channel na ito ay asukal at insulin resistance. Ang asukal at insulin resistance ay halos kasing kahulugan ng type 2 diabetes, ngunit nagdudulot din sila ng metabolic syndrome. Ang type 2 diabetes ay bahagi ng metabolic syndrome at gayon din ang hypertension. Isang malaking porsyento ng alta presyon ang nawawala kapag binawasan ng mga tao ang kanilang insulin resistance. At gayon din ang mga issue sa immune system. Ang asukal ay napakasama sa iyong immune system. Kaya sa kabuuan, ang asukal at insulin resistance ang dahilan ng pinakamalaking bahagi ng pinsala sa bato. Kailangan nating maunawaan ang mga yugto ng sakit sa bato dahil ang mga pagkain ay magkakaiba para sa iba't ibang yugto. Medyo interesante kung paano nila pinangalanan ang mga ito dahil ang stage 1 ng chronic kidney disease ay parang mayroon kang maagang chronic kidney disease, tama. Ngunit sa totoo lang, nangangahulugan ito na ang iyong filtration rate ay mahigit 90 at normal iyon. Kaya sa aking isip, tatawagin itong malusog o marahil stage 0 kung gusto mo. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang normal ay tinatawag na stage 1. Pagkatapos ay parehong kuryoso sa stage 2 dahil dito ka bumaba sa ilalim ng 90 ngunit nasa itaas ka pa rin ng 60. Iyan ang pie chart numero 2 dito. At ang kakaiba dyan ay nagsisimula ka ng magkaroon ng pinsala sa bato. Hindi na pinipilter ng iyong bato ng optimal at maaari ka pang magkaroon ng ilang sintomas sa yugtong ito bagaman hindi ito masyadong karaniwan. Gayunpaman, kapag nakuha mo ang iyong resulta ng dugo at kung ang iyong eGFR ay halimbawa 77, tulad sa kasong ito, ikaw ay nasa gitna ng stage 2, ngunit hindi ka magkakaroon ng flag dahil higit ka sa 59 at sinasabi ng lab reference na ang anumang higit sa 59 ay normal kahit na nasa stage 2 chronic kidney disease ka na sa puntong ito.
Ngunit ang stage 3 ay kapag nagsisimula ka ng magkaroon ng problema, dito ka dapat talagang magbigay pansin. Ito ay kapag nasa pagitan ka ng 30 at 60 at hinati nila ito sa 3A at 3B. Ang stage 4 ay kapag nasa ilalim ito ng 30 ngunit nasa itaas ng 15. At ang stage 5 ay kapag nagpi-filter ka ng mas mababa sa 15 milliliters per minute. Ngayon talagang humihina na ang iyong mga bato. Kaya pag-uusapan natin ang tungkol sa iba't ibang pagkain na nauugnay dito. Ngunit unawain na kapag pinag-uusapan nila ang tipikal na inirerekomendang pagkain para sa isang kidney diet, pinag-uusapan nila ang segment na ito. Ang pie na ito mismo sa pagitan ng 15 at 60 stages, 3A, 3B, at stage 4. Ang ibang mga yugto ay ganap na magkaiba at pag-uusapan natin ang pinakamasama muna. Ang stage 5 ay kapag mayroon kang kidney failure. Ang iyong mga bato ay nagpi-filter ng mas mababa sa 15 milliliters per minute. Ito ay nakakaapekto sa halos 2 milyong tao sa buong mundo at kapansin-pansin ang Pilipinas ay may halos kalahati niyan 70-85 libong tao. Kaya kahit na ang Pilipinas ay may 4% ng populasyon ng mundo, mayroon tayong halos 39% ng lahat ng kidney failures, halos 10 beses ang average na rate. Kaya dapat sabihin sa iyo na ito ay isang problema sa pagkain. Ang katotohanan na gumugugol tayo ng bilyon-bilyong piso sa tinatawag na healthcare ay walang nagawa upang mabawasan ang mga numerong ito na muli, syempre nangangahulugan na marahil ang bilyon-bilyong pisong iyon na tinatawag nilang healthcare ay hindi healthcare sa lahat kundi sakit na pangangalaga. Kaya muli, kung gusto mong maging malusog, kailangan mong matuto at maunawaan ang ilang bagay at alagaan ang iyong sarili, hindi umasa sa sistema na gawin iyon para sa iyo. At ang dahilan kung bakit mo gustong gawin ang lahat ng makakaya mo upang maiwasan ang stage 5 ay dahil sa oras na makarating ka doon, dalawang pagpipilian lang ang mayroon. Ang isa ay dialysis na parang isang himala. Napakagandang mayroon silang mga sopistikadong makina upang filterin ang iyong dugo para sa iyo kapag ang iyong mga bato ay sumuko. Maari ka nitong panatilihing buhay ng ilang sandali, ngunit hindi ito isang kaaya-ayang pamumuhay. At ang 5-year survival rate ay 35% lamang. Kahit na may mga taong maaaring mabuhay ng 20-30 taon na may dialysis ang pag-asa sa buhay ay napakababa at isang malaking bilang ng mga tao ang namamatay sa loob ng unang taon. Kung ikaw ay isang normal na tao at umabot ka sa iyong ika-60 na kaarawan, inaasahan mong mabuhay hanggang sa halos 80 o 85. Ngunit kung ikaw ay 60 at inilagay sa dialysis, ang iyong pag-asa sa buhay ay halos 64 na taong gulang. Ang iba pang opsyon bukod sa dialysis ay isang transplant at ang pag-asa sa buhay dito, ang 5-year survival ay mas mahusay. Ito ay isang buong 80%. Gayunpaman, halos 20% lamang ang maaaring makakuha nito. Mayroong 100,000 tao sa pila bawat taon para sa isang kidney transplant, ngunit halos 20,000 bato lamang ang magagamit. Kaya karamihan sa mga taong ito ay kailangang maghintay at magpa-dialysis at marami sa kanila ang namamatay habang naghihintay. Kaya bakit kailangan ng mga taong may sakit sa bato na limitahan ang ilang pagkain? Ang problema sa bato ay hindi nito kayang filterin ng sapat ang ilang bagay at ito ay sodium, potassium, phosphorus, nitrogen na isang waste product mula sa protein consumption at maging ang mga likido, maging ang malinis na tubig. Kaya habang ang bato ay karaniwang gumagawa ng isang kamangha-manghang trabaho sa pagbabalanse at pagpapanatili at pagtatapon ng lahat ng mga sangkap na ito kapag nasira ang bato, hindi na nito kayang gawin iyon. Napakahalaga ring maunawaan natin ang isa sa mga alamat tungkol sa isyung ito.
at ang sinasabi nila ay alam nating hindi kayang filterin ng sapat ng sirang bato ang ilang bagay na ang sodium, potassium, phosphorus, nitrogen mula sa protina at tubig ay nagdudulot ng pinsala lalong nakakasira sa nasira na bato. Ngunit pagkatapos ay lumukso sila sa isang konklusyon at sinasabi nilang masasamang bagay ang mga ito at sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga ito, ang konklusyon ay maiiwasan natin ang sakit sa bato. Hindi iyon isang valid na konklusyon dahil kailangan natin ng protina upang bumuo ng tissue. Kailangan ng malusog na bato ang protina upang ayusin at palitan ang sarili nito. Kailangan ng bahagyang sirang bato ang protina upang ayusin ang pinsala at ang iba pang mga bagay na ito ay mahahalagang mineral. Napakahalaga na makukuha natin ang mga ito sa regular na batayan, kaya kailangan ng malusog na bato ang mga bagay na ito. Ang may sakit na bato ay kailangan mong limitahan ang mga ito dahil hindi na kayang i-regulate ng katawan. At upang bigyan ka ng ideya kung gaano kalokohan ang argumentong ito, parang sinasabi na ang pagdadala ng bigat sa sirang buto ay masama dahil kung masira ang isang buto at maglagay ka ng bigat dito kung lalakad ka dito araw-araw, hindi mo naman magagawa mula sa sakit. Ngunit kung ginawa mo, hindi makakapag-repair ng maayos ang buto na iyon. At pagkatapos ay sasabihin nilang masama ang pagdadala ng bigat para sa mga buto habang ang eksaktong kabaligtaran ang totoo siyempre dahil ang pagdadala ng bigat ang nagtatayo ng malakas na buto upang maiwasan ang pagkasira. Stage 1 at 2 ang napakaagang yugto, walang malaking pinsala. Ang iyong mga bato ay malusog pa rin. Stage 1, ganap silang normal. Stage 2, nagsisimula pa lang silang medyo magbara. Kaya dapat ba nating limitahan ang mga item na ito? Well, stage 1, sasabihin kong hindi dahil malusog ka pa rin. Kung kumain ka ng tunay na malusog na pagkain, makakaya ng iyong katawan na i-regulate ito. Stage 2, depende ito. Ngayon, gusto mong simulan ang pagtingin sa iyong blood work o sa iyong mga mineral na balanse? Mayroon bang nagsisimulang magtumpukan? At kung wala, maayos ka pa rin. Pagkatapos gusto mong kumain ng buong pagkain upang magkaroon ng sapat na resources ang iyong katawan upang ayusin at palitan ang kailangan nito. Ngunit kung tumataas ang iyong blood pressure at kung mayroon kang iba pang problema kung gayon oo, marahil simulan ang pagtingin doon. Ang gusto mong gawin ay unawain na. Ang problema ay insulin resistance. Iyon ang sanhi nito. Ang asukal at insulin ang nagbabara sa mga bato. Kaya sa isang low-carb, high-fat diet o whole food diet, isang paleo-type low-carb diet, maaari mong ihinto ang paglalagay ng mga bagay na nakakasira sa bato sa simula. Iyon ang unang susi. Bukod sa low-carb, gusto mong kumain ng buong pagkain upang makuha mo ang tamang nutrients upang muling itayo ang iyong katawan kabilang ang mga bato. At paano ang protina? Kailangan mo ng protina upang muling itayo ang tissue, kaya huwag masyadong bawasan at huwag magpalabis sa pagkain ng napakalaking dami dahil ang malalaking dami ng protina ay gumagawa ng maraming nitrogen bilang waste product at iyon ay maaaring maging toxic sa bato lalo na kung nagkakaproblema ito. Ngunit kailangan mong kumain ng medyo marami upang talagang lumikha ng toxic load ng nitrogen. Ngunit kung papalapit ka na sa 60 dito, marahil limitahan ng kaunti ang protina, ngunit tandaan kailangan mo pa rin ito upang muling itayo ang iyong mga tissue. At pagkatapos, syempre gusto mo pa rin mag-ehersisyo dahil ang ehersisyo ay lumilikha ng mga senyales para sa iyong utak at nervous system. Pinapagana nito ang bawat functional system sa iyong katawan. Nakikinabang ang lahat sa ehersisyo. At gusto mong gumawa ng ilang uri ng pagbabawas ng stress dahil ang stress ay nagpapataas ng blood pressure. Ang pagre-relax at meditation ay nagbabawas ng blood pressure. At tulad ng sinabi namin, ang alta presyon ay nakakasira sa mga bato. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng stress, mapapabuti mo rin ang iyong immune system at mababawasan ang posibilidad ng impeksyon sa bato.
Ang stage 5 ay medyo naiiba sa anumang ibang kaso dahil ngayon ay may malaking pinsala. Huwag mong subukang harapin ito ng mag-isa. Kailangan mong nasa ilalim ng pangangalaga ng isang medikal na doktor. Ito ay isang emergency. Ang espesyalista ay tinatawag na nephrologist at kailangan mong limitahan ang iyong sodium, potassium at phosphorus dahil hindi kayang alisin ng iyong katawan ang mga ito. Ngunit kailangan mo ring limitahan ang iyong pag-inom ng tubig dahil napakahina ng pagsasala ng mga bato, hindi mo na kayang alisin ng maayos ang mga likido. Ngayon, ang protina ay isang espesyal na kaso dito dahil kahit na nasira ang iyong mga bato at mahirap alisin ang mga waste product ng nitrogen, nawawalan ka ng protina. Kailangan mo ng kaunting dagdag. Kaya, mayroong protina na tinatawag na albumin. Iyon ang pangunahing protina ng dugo na nagtataglay ng tubig sa loob ng daluyan ng dugo. Ngunit nawawalan ka ng albumin sa ilang iba't ibang paraan. Karaniwan kapag talagang masama ang iyong mga bato, hindi rin masyadong malusog ang iyong atay kaya madalas bumaba ang produksyon ng albumin sa atay. Pagkatapos kung ang iyong mga bato ay gumagawa pa rin ng ihi, ang protina ay tumutulo sa pamamagitan ng mga bato at ang mismong proseso ng dialysis ay nagpi-filter ng karagdagang dami ng protina na ito. Kaya nawawalan ka nito sa tatlong paraan at ito ay nagiging sanhi ng matinding edema. Kaya napakahalaga na makakuha ka ng protina. Ngunit kung pinanood mo rin ang aking nakaraang video tungkol sa mga protina, mauunawaan mo na gusto mong mag-focus sa mga high-quality proteins dahil ang timbang ng nitrogen ay nagmumula sa mga protina na nagiging fuel, nagiging enerhiya. Mas mataas ang kalidad ng protina, mas mataas ang porsyento ng protina na nagiging tissue, at kung ito ay nagiging tissue, walang nitrogen waste, mas mababa ang kalidad ng protina tulad ng madalas na protein powders na hindi gaanong nagagamit at gumagawa ng maraming nitrogen waste. At dito tayo napupunta sa sitwasyon kung saan ang isang standard na kidney restriction diet ay angkop at ito ay stage 3 at 4 ng chronic kidney disease. Ito ang pinag-usapan natin ang shaded area at ngayon ay may moderate hanggang severe na pinsala. May pag-asa pa rin ngunit hindi mo maaaring bigatan ng masyado ang mga bato at hindi na nila kayang gawin ng optimal ang kanilang trabaho. Kaya sa stage 3 at 4, kailangan mong limitahan ang iyong sodium sa ibaba ng 2,000 mg bawat araw. Kailangan mong limitahan ang iyong phosphorus sa mas mababa sa 1,000 at ang iyong protina ay marahil dapat limitahan sa pagitan ng 60 at 80 grams depende sa laki ng iyong katawan. Ngayon, medyo naiiba ang potassium dahil nafi-filter pa rin ito ng maayos sa stage 3A sa pagitan ng 45 at 60. Kaya hindi mo dapat limitahan ito dahil ito ay napakahalagang mineral. At kung kailangan ito ng iyong katawan at kaya pa rin itong hawakan, kung gayon, hindi mo dapat paghigpitan ito. Gayunpaman, kapag naabot mo na ang 3B sa pagitan ng 30 at 45, kailangan mo nang simulan ang pagbabantay dito at dapat mong limitahan ito sa ibaba ng 3,000 mg at kapag mas mababa pa sa stage 4, kailangan mong limitahan ito sa ibaba ng 2,000. At bakit napakahalaga nito? Dahil marami sa iyong signaling sa katawan, lalo na tungkol sa puso, ay napakasensitibo sa potassium. Kaya ang napakataas na antas ng potassium ay maaaring maging sanhi ng arrhythmia sa puso at sa matitinding kaso maaari nitong ihinto ang iyong puso. Ngayon na nauunawaan mo na ang mga yugto na iyon. Ang mga pagkain ay nagiging madali lang at maaari mong malaman ito para sa maraming iba't ibang pagkain, ngunit tandaan na ito ay nalalapat sa stage 3 at 4, pangunahin at kung kailangan mong suriin ang iba pang mga yugto, bumalik at gawin iyon. Kaya madalas na inirerekomenda ang mga mansanas apples. Mayroon silang magandang cleansing properties. Napakababa ng phosphorus 11 mg.
potassium 107 milligrams, at sodium 1 milligram lamang. At lahat ng numerong ito ay per 100 grams, kaya ang isang malaking mansanas ay maaaring doble ang laki niyan. Narito ang babala gayunpaman kung ikaw ay nasa maagang yugto, tulad ng stage 3 at ang iyong bato ay nasisira ng insulin resistance. Kung gayon, huwag mo itong kainin dahil kung may diabetes ka o insulin resistance ang asukal, ang huling bagay na gusto mong idagdag. May iba pang mga bagay na may mababang antas na mga mineral na ito na hindi magdaragdag ng pasani ng asukal. Isang halimbawa ay bell pepper sili. Dito nakukuha mo ang halos parehong mababang antas tulad ng isang mansanas ngunit walang lahat ng asukal. Napakababang antas ng lahat ng tatlo. Napakakaraniwan sa mga inirerekomendang listahan ang berries. Kaya ang paborito ko ay raspberries dahil mayroon silang maraming nutrients, maraming lasa at napakababa sa asukal. Ang mga berries na ito ay halos magkatulad. Mababa sila sa phosphorus, potassium at sodium. Ngunit ang raspberries ay mayroon lamang 5 grams ng asukal. Ang blueberries ay medyo mas mataas sa potassium at phosphorus, ngunit doble rin ang taas sa asukal. At pagkatapos, ang isang bagay na nauugnay sa mga bato at pantog upang makatulong sa paglilinis na totoo ay ang cranberries. Ngayon ang problema ay hindi ko kilala ang maraming tao na makakakonsumo ng cranberries nang walang pagdaragdag ng malaking dami ng asukal. Kaya muli, tulad ng mansanas, kung may insulin resistance ka o diabetes, iyon ang sanhi ng problema sa bato sa simula, kaya huwag kainin iyon maliban kung maaari mo itong inumin ng mag-isa nang walang pagdaragdag ng asukal. Ang repolyo cabbage ay isang mahusay na pagkain, napakababa sa mga ito at maraming iba't ibang paraan na maaari mong gamitin ang repolyo at isa syempre ay sauerkraut. Ang numero 5 ay cauliflower. Medyo mas mataas ito sa potassium at tandaan na ang mga numerong ito ay per 100 grams. At ang cauliflower ay isang bagay na madali mong makakakonsumo ng ilang daang gramo. Kaya sa mga huling yugto lamang kailangan mong limitahan ang potassium. Ang green leaf lettuce lechugas ay isa pang mahusay na pagkain. Napakababa sa mga item na ito dahil mababa ang kanilang mga numero sa simula, ngunit napakahirap din na kumain ng 100 gramo ng lechugas. Ibig sabihin, 30, 40, 50 gramo ng lechugas ay malayo na ang mararating. Ang isa pang mahusay na pagkain ay sibuyas onion. Ito ay mababa sa lahat ng mga mineral na ito ngunit mababa rin sa carbohydrates ngunit mataas sa sulfur-containing amino acids na makakatulong sa pagpapalakas ng glutathione at pagpapalakas ng iyong immune system at iyong kakayahang maglinis. Narito ang isang interesante dahil ang egg whites puti ng itlog ay halos nasa bawat listahan ng kidney diets. Ang mga mineral ay mababa sa puti ng itlog at mayroon itong magandang dami ng protina. Ngunit narito ang problema kapag inalis mo ang yolk na inirerekomenda nilang alisin dahil sa phosphorus. Sa kasong ito ngayon, kapag inalis mo ang yolk, binababa mo ang nutritional value ng pagkain na ito. Napakahirap nitong magamit kapag kumakain ka lamang ng puti ng itlog. Kaya mas marami kang gagawin sa nitrogen waste na sinusubukan mong iwasan. Kaya ang imumungkahi ko ay kumain ka pa rin ng buong itlog. Kapag sinabi nilang paghigpitan ang phosphorus, potassium, sodium, sinabi nilang paghigpitan. Hindi mo kailangang alisin. Hindi mo kailangang kumain ng zero dahil ang lahat ay may kaunti. Kaya ang gusto mong gawin ay siguraduhin na ang protina na iyong kinakain ay mahalaga na makukuha mo ang pinakamaraming posibleng building blocks. Ang pinakamahusay na posibleng building blocks para sa dami ng mga phosphorus at mga mineral na iyong kinakain. Kaya mayroon ka pa ring uri ng budget ng phosphorus kaya kapag kumain ka ng protina, gawin itong mahalaga. Ngunit syempre hindi ka maaaring magkaroon ng walang limitasyong dami ng buong itlog dahil sinusubukan mo pa ring limitahan ang mga bagay na ito. Parehong bagay sa karne at isda, meat and fish.
Hindi sila karaniwang kasama sa mga kidney diet na ito, ngunit inirerekomenda na limitahan mo sila na lubos kung sinasang-ayunan. Ngunit ito pa rin ang ilan sa iyong pinakamahusay na pagpipilian upang makakuha ng protina dahil kailangan mo ng protina. Kaya kapag kumain ka ng protina, gawin itong mahalaga. Kumuha ng pinakamahusay na kalidad na kaya mo upang makuha ng iyong katawan ang tamang building blocks. Kahit na mayroon itong mas mataas na antas na mga item na to, nakakakuha ka ng maraming bang for your buck. At ang numero 10 sa listahan ay 3 item na karaniwang itinuturing na napakalinis. Mayroon silang maraming positibong katangian. Sila ay anti-inflammatory, antibacterial at BPP. Mayroon tayong bawang, garlic, luya, ginger at turmeric. At ito lang ang pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo ang dami per 5 grams, hindi 100 grams. Dahil marahil hindi mo kayang kumain ng 100 gramo ng mga ito kung susubukan mo. Napakalakas nila. Kaya bawang, luya, turmeric, napakababang antas. At tulad ng nakikita mo, kahit isang kutsarita ng turmeric ay mayroong ilang dami ng potassium, ngunit muli hindi ka gaanong kakainin. Kaya ito ay magiging isang mahusay na karagdagan, halos tulad ng isang medicinal addition upang makatulong na linisin ang katawan sa maliliit na dami. Salamat sa panonood, at kung nais mong matuto pa tungkol sa kung paano gumagana ang iyong katawan upang makamit ang pinakamainam na kalusugan, siguraduhing mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa lahat ng notification upang hindi mo mapalampas ang anumang life-saving video mula sa Dr. Luis Fernando Garcia channel.